Paano nga ba ginagawa yung ganitong klase ng PowerPoint na merong mga gumagalaw, may mga umiikot? So, tara, ituturo ko sa inyo kung paano siya ginagawa, step by step. So, yung step 1 na gagawin muna natin is pupunta tayo sa Canva. Madali lang naman to. So, syempre, mag-iisip lang kayo kung anong design or template na gusto nyong piliin. So, once done, kapag nakapili na kayo, syempre, i-download nyo yan as PowerPoint. Kailangan po naka-PowerPoint ha. And then, syempre, alam naman natin lahat, pag dinownload natin ito as PowerPoint, magbabago yan. Okay? Then, once na naka-download na tayo, so ganito siya. Okay, ganyan na magiging itsura niya sa PowerPoint natin. Now, dito papasok ngayon yung konting arrangement or konting tweaks na gagawin natin. So, first, lagyan natin ng konting design to kasi medyo ilalapit ko siya doon sa gusto kong design na nakita nyo kanina. So, syempre, gagawin natin yan ng glow. Lalagyan natin ito ng outline. Yan. So, gagawin natin yan sa lahat. 2 hours later. Ayan. So, kapag tapos nyo ng i-tweaks or ayusin yung mga design according to your own taste. So, ngayon naman, maglalagay tayo ng tinatawag nating 3D objects. Okay, so yung ginamit ko po kanina sa intro ko, yung 3D objects po yun. So, ang hanapin natin is yung kaninang ginamit natin, which is itong dalawa. Ayan, so insert natin yan. So, lagay natin dito sa may pinakauna. So, sa may pinakauna nyo yun ilalagay ha. Okay, so dito ko siya ilalagay. And dito naman yung isa. So, syempre, dahil natatakpan yung nasa likod, kailangan ilagay nyo sa harap. Ayan, para hindi na siya, para maayos siya tingnan kung tutusin. Okay, then next. Ayan. So, ito, ang gagawin nyo rito is kopyahin nyo na lang to. Hindi nyo na kailangang insert pa ng insert. Kopyahin nyo lang yung dalawang dyan and lagay nyo rito. So, dito medyo may konting arrangement kayong gagawin. So, bawasan lang natin yan. Then, ito, gusto ko nakalagay siya dito. Then, i-twist nyo ng konti. Yan. So, kailangan nakatwist yan. Makikita nyo mamaya kapag natapos. Tapos, bring to front para umibabaw yung sulat. Then, ito, gagalawin nyo ng konti. Yan. Then, copy nyo ulit yung dalawa. Para same na sila. Para same na. Huwag nyo kakalimutan. Copyin yung dalawang yan ng sabay. So, ito, lagay nyo dyan. Then, ayusin nyo ulit to. So, ito lang pa ulit-ulit nyo lang yung gagawin. Ito, bring to front lang. Yan. Bring to front lang palagi yan. Tapos, gagalawin nyo ulit to. Ibang position. Gagalawin nyo lang ulit yan. Yan. Then, kopyahin nyo ulit yan. Control-C nyo ulit yan. Tapag nyo ulit dyan. Yan. Puro ganyan na lang gagawin ninyo. Then, bring to front. Yan. Bring to front. Tapos, galawin nyo ulit. Tapos, galawin nyo ulit to. Yan. Then, ito ulit. Control V. Bring to front ulit to. Bring to front. Bring to front. Tapos, ito ay i-adjust ninyo. Then, galawin nyo ulit. Galawin nyo ulit. Ayan. Okay. Then, sa last naman, ito sa last, medyo mag-iba ng konti. So, ipat nyo lang siya dito. Tapos, ng konti. Okay? Then, may nakalimutan akong ilagay, yung tao kanina. So, ganun din, 3D objects lang naman yun po. So, punta kayo ng insert. Punta kayo insert. Ayan. Then, 3D objects. Then, hanapin nyo yung tao. So, usually, nasa avatar yan. So, ito yung tao. So, mukha siyang nagbabasa pero kumakanta yan. Pero lagay na rin natin. Okay, ayan. So, dyan lang siya. Ayan, nakaganyan muna siya sa umpisa. Then, Control-C nyo yan. Then, Control-V nyo. Siyempre, ibababa nyo ng konti kasi natatakpan niya yung sulat. Medyo liitan nyo rin ng konti. So, pwede rin namang hindi na. Ayan. So, dyan, medyo i-twist na ng konti. Yan. So, huwag nyo rin kalimutan nila i-copy yan. So, copy lang yan, tapos Control V dito sa kabila
pagalawin nyo lang uli. Wala. Pagalawin nyo lang uli siya. Yan. Ito, tutok nyo dyan sa may parang ito. Yan o. May parang ganyan. Yan. Ganon din sa kabila. Galawin nyo lang. Then, ganon din dito. Yan. Galawin nyo lang. And, dito. Ayan. So, kapag tapos nyo nang ilagay lahat ng mga 3D objects, so, paano nagaganap ngayon yung para siyang gumagalaw? So, simple lang yan. Pupunta kayo sa tinatawag nating transitions. Okay? Pupunta kayo dyan sa tinatawag nating transitions, then hanapin nyo yung morph. Yan. By the way, kapag old version yung gamit yung PowerPoint, hindi siya gagana. Kailangan at least 2019 pataas siguro. Kung hindi ako nagkakamali. Dapat 2019 yan. So, pagkapindot nyo ng morph, hanapin nyo tong apply all. Yan. Itong apply all lang. Itong nakikita nyo dyan. So, click nyo apply all para lahat applyan nyo. Malagyan nyo ng morph. Then, check natin kung gumagalaw na ba yan. Yan. So, from the beginning tayo. Ayan. So, ganyan siya sa umpisa. Ayan. So, kung mapapansin nyo, no, parang may movements talagang nagaganap yan. Akala mo buhay. Okay? Ganyan. So, yun yung reason kanina kung bakit medyo minumove ko siya every slide. Kasi para makita yung pagka 3D niya at saka yung pagka-rotation niya. Okay. Ayan. So, may pansin nyo yung tao gumagalaw. Ayan. So, 3D objects lang yan lahat. Okay? So, I think that's it para dito sa short tutorial kung paano gamitin yung 3D object sa PowerPoint. Bye!